Welcome to Heart Secrets. Ang mga magulang ang dapat na gumagabay sa kanilang mga anak sa tamang landas. Pero paano kung ang mga magulang mo mismo ang nagsisilbing modelo mo sa paggawa ng masama? Magandang araw po, Miss Heart. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marian. Noong college po ako, achiever ako at laging dean's lister. Madalas akong kainggitan ng mga kamag-anak namin at palagi din nilang pinupuri ang mga magulang ko dahil sa mga nakukuha kong awards. Akala ko po noon, diretso na ang ganda ng buhay ko. Magtatapos ako at makakakuha ng magandang trabaho. Pero nagbago ang lahat nang mabuntis ako ng boyfriend kong si Ricky. Dahil sa takot at kagustuhang maging responsable, nagpakasal kami agad at bumuo ng sariling pamilya. Isinantabi ko ang mga pangarap ko para maging full-time wife at isang ina. Noong una, inakala kong kakayanin namin ang lahat basta magkasama kami. Pero hindi pala ganun kadali ang buhay may asawa, Miss Heart. Mabait naman po si Ricky. Maalaga at hindi po ako sinasaktan. Pero may malaki pong problema sa kanya. Parang wala po siyang pangarap sa buhay. Nakukontento na lang siya sa kakarampot na kinikita niya mula sa paggawa at pagbebenta ng mga basket. Tuwing kakausapin ko siya na maghanap ng regular na trabaho para man lang makaipon kami para sa hinaharap ng anak namin, lagi niya lang sinasabi na sapat na yon at makakaraos din kami. Habang ako gabi-gabi na lang naiiyak, nakikita ko yung mga batchmate ko noon sa college na umaangat na ang mga buhay. Habang ako, nakatali sa buhay na hindi ko man lang maipagmalaki. Paano kami bubuo ng magandang kinabukasan kung ako lang ang gustong umasenso sa aming dalawa? Dahil sa kawalan ng diskarte ni Ricky, kahit man lang sariling bahay ay wala kami. Kaya heto, nakikitira lang kami sa tatay niya ni si Tatay Domeng. Pero dahil dito, Miss Heart, mas naging malapit pa ako sa biyanan ko. Magkabaligtad kasi sila ni Ricky. Si Tatay Domeng, napakamadiskarte sa buhay at marunong talagang magnegosyo. Nakikita ko sa kanya yung sipag at ambisyon na matagal ko nang hinahanap sa asawa ko. Tuwing nagkakausap kami ni Tatay Domeng, nararamdaman kong nagkakaintindihan kami. Unti-unti, hindi ko maiwasang ikumpara si Ricky sa sarili niyang ama. At doon na yata nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi, habang tulog na si Ricky at si Maymay na anak namin, nakahiga ako sa sofa habang nakasandal ang ulo ko sa kandungan ni Domeng. Domeng, pagsabihan mo naman yung anak mo. Bulong ko habang nakatitig sa TV. Pasukan na ni Maymay next week pero hanggang ngayon, wala pa rin pambili ng school supplies. Napakamot siya sa ulo. Hayaan mo na yun. Ako na lang ang magbibigay ng pambili ng gamit ni Maymay. Hindi naman kasi pwedeng ganun palagi. Reklamo ko. Sinasalo mo na lang palagi yung responsibilidad ng anak mo. Kailan ba yun matututong dumiskarte? Inayos ni Domeng ang pagkakahawak sa akin at hinaplos ang buhok ko. Alam mo namang mahirap kausap yang si Ricky. Napakatamad talaga. Hayaan mo na yun. Tsaka kahit ano namang hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Sabi niya sabay kindat sa akin. Doon na po nagsimula ang palihim naming relasyon habang tulog ang asawa ko sa kabilang kwarto. Ang hindi alam ng lahat, Miss Heart, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa namin to. Matagal na kaming may relasyon ni Domeng. Nung mga panahon pa lang, nabuntis ako at hindi ko pa nailalabas si Maymay. Sa tuwing nakikita ko ang kawalang kwenta ni Ricky, kay Domeng ako tumatakbo para magreklamo. Hanggang sa ang simpleng paghingi ng tulong at simpatsya ay napunta sa bawal na relasyon. Kinabukasan, habang nakaupo kami sa papag at gumagawa ng mga basket, hindi ko na talaga napigilang sumabog. Binungangaan ko na si Ricky habang abala siya sa paggawa ng basket. Ricky, magpapasok ka na bukas. Inis kong bati sa kanya. Dapat dumidiskarte ka na ng pambili ng gamit ni Maymay. Nakakahiya naman sa bata kung papapasukin mong walang kaayos-ayos at walang gamit. Tumingin lang siya sa akin at sa halip na mag-alala, napakahinahon pa ng sagot niya.
Bakit ka ba nagmamadali? Pwede pa naman yung mga gamit niya last year ah. Yung mga notebook, alisin na lang natin yung mga page na may sulat na para magamit ulit. Dahil sa sinabi niyang yun, parang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Doon na talaga kami nag-away ng malala, Miss Hart. Ba't talagang naisip mo pa yun? Sigaw ko sa kanya. Ganyan na lang ba talaga kababa ang pangarap mo para sa anak mo, Ricky? Kakarampot na nga lang ang kinikita natin sa mga basket na yan. Ultimo maayos na gamit sa eskwela ng anak mo. Titipirin mo pa? Nakakapagod naman yung ganyang pag-iisip mo. Habang nagiinit ang pag-aaway namin ni Ricky sa gitna ng sala, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Domeng habang hawak sa kamay ang anak naming si Maymay. Agad na napawi ang galit ko dahil sa mukha ng bata pagpasok niya. Tumatalon-talon pa si Maymay sa sobrang kasiyahan habang suot-suot ang isang bagong kulay rosas na backpack. Sa paanan niya, kitang-kita ang kumikinang na bagong sapatos na halatang kakabili lang. Patakbo siyang lumapit sa amin. Ipinakita niya sa amin ang dala niyang plastic bag na puno ng mga bagong notebook, lapis at pangkulay. Napatingin sa akin si Ricky at imbis na mahiya sa sarili niyang kapabayaan, nagawa pa niyang ngumiti at magsalita na para bang walang nangyari. Oh, nakita mo na, Marian. Nag-aaway pa tayo dyan. May gagamitin naman pala ang anak natin bukas. May gamit na pala eh. Parang naputulan ako ng ugat sa leeg sa sobrang inis sa naging tugon ng asawa ko. Tinitigan ko siya ng napakatalim bago ko siya pabalang na sinagot. Oo, meron na. Pero galing na naman sa tatay mo. Nahiya naman ang pagiging ama mo. Hindi na lang kumibo si Ricky sa pambabastos ko. Sa halip na makipagtalo pa, pinalapit na lang niya si Maymay sa tabi niya at nakipagkwentuhan habang isa-isang tinitignan ang mga bagong gamit na dala ng bata. Para bang wala siyang pakialam kung sino ang nagbigay. Basta't libre at hindi nabawasan ang kakarampot niyang kita mula sa paggawa ng basket. Unti-unti akong lumayo sa dalawa. Pasimple akong lumapit kay Domeng na nakatayo malapit sa pinto at nanunood sa aming mag-anak. Nagtama ang mga mata namin at sa kabila ng galit na nararamdaman ko para kay Ricky, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa at init sa loob ko. Salamat pala dito. Bulong ko sa kanya habang nakatalikod si Ricky sa amin. Sinasalo mo na naman kasi ang responsibilidad ng anak mo. Nakakahiyaman sabihin, pero kung hindi dahil sa'yo, kawawa na naman yung bata bukas. Ngumiti lang ng bahagya si Domeng at mas lumapit pa sa akin. Dahil nakatutok ang pansin ni Ricky at Maymay sa mga notebook, kinuha ni Domeng ang pagkakataon. Pasimple niyang ibinaba ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang bewang ko patungo sa balakang. Sinuklian ko ang haplos niya sa pamamagitan ng pasimpleng pagpisil sa kamay niya bago siya tuluyang bumitaw. Sa harap ng mag-ama ko, habang masayang sinusuri ng anak ko ang mga gamit na dapat ay asawa ko ang nagsusumikap na bilhin, naroon kami ng biyanan ko na may palihim na ugnayan sa ilalim ng iisang bubong. Lumipas sa mga araw na paulit-ulit na lang ang ganong eksena sa bahay namin, Miss Hart, hanggang sa dumating ang araw na pinarusahan ako ng sarili kong katawan. Bigla akong nagkaroon ng malubhang sakit at kinailangang isugod sa ospital. Doon ko tuluyang napatunayan kung gaano kawalang silbi ang lalaking pinakasalan ko. Habang nakahiga ako sa kama ng ospital at nag-aagaw buhay sa sakit, wala man lang magawa si Ricky. Nakatitig lang siya sa akin. Nakaupo sa gilid na parabang tuod na walang anumang maiabot kahit pambili man lang ng gamot. At nung dumating ang oras ng singilan sa bil, doon ako lubusang nadurog at nagising sa katotohanan. Ni piso, walang maibigay si Ricky. Si Domeng uli ang umako ng lahat. Ginalaw niya ang buo niyang ipon mula sa huling ani ng palay at pananim para lang mailabas at mailigtas ako. Doon na ako napuno, Miss Hart. Biglang naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi ko na kayang magtiis sa isang lalaking walang pangarap at walang kakayahang protektahan ako. Buong-buo na ang loob ko.
Gusto ko nang iwanan si Ricky at tuluyang sumama kay Domeng, ang tanging lalaking nakakapagbigay sa mga pangangailangan ko at nakakapagpadama sa akin na may halaga ko. Pagkalabas ko ng ospital, pagtapak pa lang ng paa namin sa loob ng bahay, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Tiningnan ko si Ricky habang ibinababa niya ang mga gamit ko sa mesa. Yung mukha niya, walang kamalay-malay. Yung mga matang nakasanayan ng umasa lang sa iba. Hindi ko na talaga kayang tiisin pa, Miss Hart. Parang sasabog ang dibdib ko kung hindi ko papapakawalan ang totoong nararamdaman ko. Ricky, mag-usap tayo. Malamig kong panimula. Lumingon siya sa akin nang nagtataka. Bakit, Marian? Masama ba ang pakiramdam mo? Magpahinga ka muna. Ayoko na. Putol ko sa pananalita niya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ayoko na sa'yo, Ricky. Nakakapagod ng makisama sa lalaking walang pangarap sa buhay. Akala niya siguro ay karaniwang away mag-asawa lang uli yun. Pero bago pa man siya makapagsalita, ibinagsak ko na ang pinakamabigat na bomba sa buhay niya. May relasyon kami ng tatay mo. Diretsahan kong sabi. Matagal na, Ricky. Si Domeng na ang gusto kong makasama at sa kanya na ako sasama. Napatigil ang buong mundo sa loob ng bahay. Si Ricky, natulala at tila hindi maiproseso ng utak niya ang mga salitang binitawan ko. Biglang namutla si Domeng at agad na humawak sa braso ko. Marian, ano ba yung sinasabi mo? Uminahon ka muna, kakalabas mo lang ng ospital. Hindi, Domeng. Pagod na ako. Sigaw ko habang iniiwas ang braso ko sa kanya. Tiningnan ko si Ricky na para bang wala nang anumang natitirang respeto sa dibdib ko. Hindi ko na kayang pakisamahan yung anak mo. Araw-araw pakiramdam ko ay mamamatay ako dahil sa walang silbi mong anak. Humarap ako ng diretso kay Domeng at inihain ko sa kanya ang pinakamabigat na pagpipilian. Ngayon magdesisyon ka, Domeng. Matigas kong sabi. Mamili ka sa amin. Kaming dalawa ng apo mo o yung anak mong batugan. Kapag hindi ka pumili ngayon, aalis kami ni Maymay at hindi mo na kami makikita kailanman. Nang marinig yun ni Ricky, parang doon lang nagising ang utak niya mula sa pagkakatulala. Nagdilim ang mukha niya at unti-unting namula sa sobrang galit. Pa! Sigaw ni Ricky. Nanginginig ang buo niyang katawan habang nakaturo sa sarili niyang ama. Nirespeto ko kayo. Oo, pinatuloy mo kami rito. Pero bakit pati ang asawa ko kukunin mo? Sa gitna ng sigawan at panunumbat, hindi na nakapagpigil si Ricky. Sumugod siya at kasabay ng malakas na kalabog. Sinuntok niya ng napakalakas si Domeng sa mukha. Napasandal naman ito sa pader habang hawak ang dumudugong labi. Nag-iiyak na rin si Maymay sa gilid dahil sa takot. Inasahan kong gaganti o magagalit si Domeng, pero dahan-dahan lang siyang tumayo. Tiningnan niya si Ricky nang may halong lungkot sa mga mata. Ricky, tama na. Malalim na sabi ni Domeng. Siguro nga, oras na para tumayo ka naman sa sarili mong mga paa. Matanda ka na. Hindi pwedeng habang buhay, ako ang bubuhay sa pamilya mo. Nang marinig ni Ricky ang mga salitang yon mula sa sarili niyang ama, parang sinakluban siya ng langit at lupa. Tinitigan niya kaming dalawa ng may labis na galit. Magsama kayo. Magsama kayong dalawa sa impyerno. Galit na sigaw ni Ricky. Pinulot niya ang ilang gamit niya at ibinagsak ng napakalakas ang pinto. At saka tuluyang lumayas ng bahay. Mula ng araw na yon, naging 3 na lang kami sa bahay. Hindi naging madali, Miss Hart. Ang pinakamahirap ay ang pagpapaliwanag kay Maymay kung bakit wala na ang daddy niya. Batang-bata pa siya noon para maunawaan ang komplikadong relasyon namin ni Ricky at Domeng. Kaya ang pinanghawakan na lang niya ay ang katotohanang si Lolo Domeng niya ang laging nariyan para sa amin. Noong nagtagal, dahil hindi na rin kailanman nagparamdam o nagpakita si Ricky,
Nasanay na rin ang bata sa setup namin. Mabilis na lumipas ang 15 taon. Naging tahimik at payapa ang buhay namin sa ilalim ng pangangalaga ni Domeng. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga ng mga tao, itinaguyod namin si Maymay. At ngayon, Miss Hart, proud na proud ako dahil matagumpay at profesional na ang anak ko. Isa na siyang ganap na call center agent. Siya na ngayon ang tumutulong sa amin sa bahay at tila naging maayos na ang lahat. Habang nag-aalmusal kaming tatlo noon sa mesa, nagkukwentuhan kami tungkol sa trabaho ni Maymay. Pa, pakiabot naman yung kape. Nakangiting pakiusap ni Maymay kay Domeng. Kinuha naman agad ni Domeng yung kape at iniabot sa kanya. Sa tuwing naririnig kong papa na ang tawag ni Maymay sa kanya at hindi na lolo, napapangiti na lang ako. Sa loob kasi ng 15 taon, si Domeng naman talaga ang tumayong tunay na ama sa kanya. Kamusta naman ang pasok mo sa call center, anak? Hindi ka ba naman masyadong napapagod? Tanong ni Domeng habang naglalagay ng sinangag sa plato ni Maymay. Kaya pa naman po, pa. Masasanay din sa puyatan. Sagot ni Maymay bago uminom ng kape. Bigla namang sumila yung ngiti sa mukha niya na halatang kinikilig. Pero alam niyo ba, ma? Pa? May bagong pasok sa kumpanya namin. Bago lang siyang hire sa team, pero ang galing agad. Oh, mukhang interesado ka dyan sa ikinukwento mo ah. Panunukso ko sa kanya. Kasi naman ma, matangkad, gwapo, tapos kapag nag-English sa calls, napakagaling talaga. Teo ang pangalan niya. Kinikilig na kwento ni Maymay. Lahat nga ng babae sa floor, napapalingon kapag dumadaan siya. Nagkatinginan na lang kami ni Domeng at napangiti sa sigla ng anak namin. Naisip ko noon, sa wakas, naging maayos at tahimik na rin talaga ang pamilya namin. Habang lumilipas ang mga araw, napapadalas na talaga ang pagkukwento ni Maymay tungkol kay Teo. Mula sa almusal hanggang sa hapunan, hindi nawawala ang pangalan ni Teo sa mga kwento niya. Halatang halata mong napapalapit na rin talaga ang loob niya sa lalaki. Hanggang sa dumating ang araw na kami na mismo ni Domeng ang nagsabi sa kanya na papuntahin at padalawin si Teo sa bahay para naman makilala namin ng personal. Nakita namin kung paano nag-effort ang bata. Mabait, magalang at kitang-kita na malinis ang intensyon niya sa anak namin. Paglipas ng 3 buwan, masayang ibinalita sa amin ni Maymay na opisyal nang naging sila ni Teo. Wala nang pagsidla ng tuwa naming dalawa ni Domeng para sa kanya. Sa wakas, nakikita naming masaya ang anak namin sa isang mabuting lalaki. Pakiramdam ko nga noon, kumpleto na talaga ang buhay naming pamilya. Pero isang hapon, habang nanonood kami ng TV ni Domeng, may sumugod na babae sa labas ng bahay. Galit na galit siyang nagwawala at isinisigaw ang pangalan ni Maymay. Agad naming ginising ang anak namin mula sa kwarto para harapin ito. Paglabas ni Maymay, doon na sila nagkasagutan ng babae. Sa mismong harap ng bahay namin at kitang-kita ng mga kapitbahay. Ang kapal ng mukha mong agawin ng asawa ko. May 2 kaming anak ni Teo. Pamilyadong tao yun. Sigaw ng babae sabay turo sa kanya. Akala namin, ididinay ito ni Maymay. Pero nagulat kami nang magtaas pa siya ng boses at dumiretso ang tingin dito. Oh, tapos? Kung gusto mong makuha si Teo, galingan mo sa pag-aalaga sa kanya. Matapang na ganti ni Maymay. Hindi ko kasalanang sa akin siya mas masaya. Parang binuhusan kami ng malamig na tubig ni Domeng sa narinig. Nanlumo ako at halos atakihin kami sa matinding gulat at paninikip ng dibdib. Alam pala ng anak ko na may pamilya si Teo, pero nagawa pa niyang mang-agaw at maging matapang. Parang pinitpit ang puso ko noon, Miss Hart. Hindi ko kailanman inakalang darating ang araw na magiging kabit ang anak ko. Ang sarili ko palang dugot laman ang uulit sa mismong kasalanang ginawa ko noon. Kinagabihan, habang naghahapunan kaming 3, parang walang nangyaring eskandalo kaninang hapon. Kumain si Maymay ng napakatahimik, tapos bigla pa siyang ngumiti habang pinagmamasdan ang daliri niya.
tingnan niyo, ma. Pabinilan ako ni Teo ng singsing. Sabi niya, kahit ano raw ang mangyari, ako lang daw ang mahal niya. Masayang kwento ni Maymay na para bang proud na proud pa siya. Nagkatinginan kami ni Domeng. Hindi na ako nakatagal, kaya inilapag ko ang kubyertos ko at hinawakan ang kamay niya. May, anak, pakiusap. Hiwalayan mo na si Teo. Naaawa kong sabi sa kanya. Pamilyadong tao yun, anak. Huwag mong sirain ang pamilya nila. Mali ang ginagawa mo. Dahang-dahang nawala ang ngiti sa mukha niya. Inagaw niya ang kamay niya mula sa akin at tinitigan ako ng napakalamig. Yung tinging hindi ko pa kailanman nakita sa sarili kong anak. Wala kang karapatang pangaralan ako, ma. Matigas at pabalang niyang sabi. Bakit? Ano bang ginagawa ko na hindi mo ginawa? Kabit ka lang din naman, hindi ba? Niloko niyo si Daddy dati para magkasama kayo ni Papa Domeng. Wala tayong pinagkaiba, ma. Kaya huwag kang magmalinis sa harap ko. Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa sa mga salitang yon, Miss Hart. Napatigil din si Domeng at hindi nakakibo. Pakiramdam ko, ito na talaga ang karma ko sa ginawa kong panluloko kay Ricky noon. Karma ko ang makitang nagkakaganito ang sarili kong anak. Kaso, kahit gustuhin ko mang magsisi at humingi ng tawad kay Ricky, wala na kaming anumang komunikasyon sa kanya. Hindi ko na alam kung nasaan siya o kung buhay pa ba siya. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang relasyon ni Teo at Maymay. Ilang beses na rin kaming iniskandalo ng asawa ni Teo sa labas ng bahay namin. Pero kahit na anong pangaral at pagmamakaawa ang gawin namin ni Domeng kay Maymay, hindi na talaga siya nakikinig. Nagmamatigas siya dahil alam niyang wala ako sa posisyon para pangaralan siya. Miss Hart, sobrang bigat po ng dibdib ko. Paano ko ba maitutuwid ang landas ng anak ko kung ang sarili kong nakaraan ang pader na humaharang sa akin? Paano ko siya maililigtas sa pagkakamaling ako mismo ang nagturo sa kanya? Sana po ay mapayuhan ninyo ko at masagot ang mga tanong na bumabagabag sa akin, Miss Hart. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Marian. Sa akin po ang mga masugid na tagapakinig, ano po sa tingin ninyo ang dapat gawin ni Marian? Comment down below para mabasa ng ating letter sender ang inyong mga advice. Huwag din kalilimutang mag-like and share para suportahan po ang ating channel.